Uwi na tayo, medyo mainit. Subukan natin ng konti ang bintana dahil mainit ang loob dahil naka-expose tayo sa araw. So ayan, uwi na tayo. Tayo dadaan. Papasok yan guys. Oink oink oink. So lagay tayo guys ng ano mamaya, eye drops sa mata dahil masakit guys sa ano mata yung yellow dust. Parang ano may muta. Ayan guys ang pine tree, bulaklak ng pine tree yan. Yan o, ganyan siya. Ayan, pag nagbuka na yung mga bulaklak na yan, maglalabas yan ng yellow dust. At ayan ay masakit sa mata at saka sa ilong. Ayan. Alam nyo pag humangin na yan, para ang alikabok. Buti nga yung araw na to guys, walang ano alikabok. Walang hangin pala. Ayan. Yung isang punong ganyan pag humangin nako, para kang nagpulbo. Ito pang dahilan guys ng ano, kapag summer, pag nasunog ito naglalabas ng oil yung dahon, kaya mahirap sugpuin ang sunog pag summer dahil ito ang ano, maraming kahoy dito guys. Ayan. Ito na yung ano nabili kong ano panlinis ng mata dahil gawa ng ano yellow dust nai-irritate ang mata ko guys, kaya ito ang ano gagamitin natin na recommended sa akin. So ayan, maglagay tayo, linisan ang mata dahil maraming nagkakaproblema dito guys pag ganitong ano nag-open na yung mga bulaklak ng ano pine tree. Meron siyang ano tinatawag nila dito na yellow dust. Parang ano siya, alikabok na yellow ang kulay. At yun ay nakaka-irritate kahit sa ilong, kahit sa bunganga, kahit sa mata. Kaya sa akin naman sa mata tumama. So kailangan natin lagyan guys. Ito guys, mas ano itong kabila mas ano affected sa yellow dust. Ayan. Kuha lang ako guys ng ano, ayan. Ramdam mo guys na parang nalinisan yung mata. Hindi tumama sa mata. Ayan. Ayan. O, kailangan ubusin natin ito guys, hindi pwedeng iwan.
Pang 1 dose lang ito. Mahal pa naman guys ito. Magkano ba? Saan yung price? Hindi nakalagay ang price dito. Hindi ko na matandaan kung magkano. Ayan. Ayan. Ramdam ko na guys na ano, parang nalinisan yung mata ko. Ayan. Parang luminaw pa yung paningin ko guys. Every time guys na lumabas ka sa umaga, nag-umpisa nung Sabado ito, gawa ng na-expose ako sa labas, nilinisan ko yung sasakyan ko, mahangin noon. Ayan, pumasok sa mata ko, kaya yan, nilinisan ko guys. Ayan, tapos na, malinaw na guys ang paningin ng lola ninyo. So ayan, swerte niya, hindi na siya mag-iikot. So ayan guys, tapos ang grocery natin, bali ang expenses natin ngayong araw is 63 euro. May 2 kilong pakpak ng manok, may tawag dito, may kalahating kilo ng dilis para kilawin, di ba? Kailangan magkilaw tayo guys, mahilig po sa kilawin, basta malinis. Kilawin na saging guys, kayang-kayang kayang-kayang kainin guys ang hilaw na saging na isda. Joke lang. Ayan guys, nasa stoplight tayo at pauwi na tayo para magluto ng ating adobong pakpak ng manok na maanghang. Pero guys, naisip ko yung mag-barbecue ng pakpak ng manok. Kaso lang sa Holy Week guys, special holiday nila at special na araw sa kanila guys, mga Greek yan. Mas mahal pa nila yung celebration na yan kaysa yung New Year and Christmas. Mas lalo silang maghahanda pag Holy Week guys. Kaso lang, ang Holy Week ng Catholic at saka Orthodox ay hindi sabay. Mas late ang Holy Week ng guys, ng Orthodox. Ang Catholic is 1 week ahead. So yan, grand celebration sa kanila guys ang Holy Week. So lahat ay magbabakasyon sa kanilang mga probinsya, ganon. So pero ako guys, wala akong holiday. Mga ibang Pilipino may holiday ang mga yan, pero ako wala, dahil mayroon tayong ang bakasyon natin, the whole holiday ng isang taon, meron akong extra 1 month na bayad. Pero hindi naman yan, plus yung 15 days vacation ko every year, kasali na yun doon. Pero wala namang kaming holiday guys na aabot ng 10 days kung kwentahin mo lahat, pero binigay na nila yung 1 buwan na sahod, so okay lang. So ayan guys, nandito na naman tayo sa may stoplight. So ano pang binili natin? Gatas, bumili tayo ng fresh na gatas. Bumili tayo ng luya at fresh na sili na manghang. Yun ang mga binili ko. At bumili din tayo ng deodorizer
para sa kilikili natin. Wala naman tayong putok sa kilikili guys, pero naano ako dyan na naglalagay pa rin. Na nagkataon na buy one take one, di bumili tayo ng dalawa. Kaso lang yun lang ang last guys, dalawang last na piraso sa shelf nila, wala nang iba. So yan, kinontrol nila para pag baka bukas wala nang sale, di ba? Bibili ka na lang ng isa. Yung price ng isa bukas is price ng dalawa ngayon. So nakahabol tayo. Ayan o, may ibang lahi na naka-electric bike. May ganyan ang kapatid ko guys, electric bike dito. Kaso ninakaw daw. Kahit saan may magnanakaw guys, maaring kapwa Pilipino o hindi. At kanina guys, nainis ako. Kaya pagka kumakanta na lang ako sa loob ng sasakyan kanina habang nagdra-drive dahil ayun, tinawagan ko yung inaasahan kong tao na magbabayad. Kung nakita ninyo ang live ko last month or this month na may usapan kami, magbibigay siya ng 500 lang naman ang kanyang utang, tapos gusto niya ng utay-utay. Ngayon hindi ko tinanggap yun guys, kalahati ng kanyang babayaran. So ngayon tinawagan ko to follow up kung kailan ko makukuhang pera. Ganon pa rin guys, kalahati pa rin daw. So saan naman sila kumuha ng kapal ng mukha? Nakipag-usap sila ng maayos akong kausap ng kinuha, ngayon bayaran wala na. So sabi ko tanggapin ko, pero pag nagbayad ka buo pa rin, dahil yan ang interest ng para hindi siya tawag dito, mahirapan sa pagbayad. Kunin kong interest yan, pero putulin ko na yung pag binigay mo yan, putulin ko na ang interest, tapos yung yung capital saka mo na lang bayaran pagbalik mo dito. Dahil umuwi guys ng Pilipinas na wala siyang balak na bumalik, pero babalik daw, bahala na. Basta ganun ang ko guys, offer ko sa kanya. Dahil pag ayaw nang magbayad, kung hindi na makakarating, edi wala tayong magagawa. Pero yung mga ganong klaseng tao guys, walang mapupuntahan yan na maayos. Dahil nakiusap siya ng maayos sa akin, binigyan ko, tapos ganyan na. So wala tayong magagawa. Ako na naman ang talo pag ganon. Kung hindi siya makakabalik, anong magagawa ko guys? At least hindi tayo tulad ng lagi kong sinasabi, hindi akong nanloko. So ayan guys, putulin na natin ang dahil maraming dito pulis. Pagka makita tayo, sige guys, thank you.